magiging malupit ako, sabi ni Digong. Magiging malupit ako. Magiging malupit ako sa mga kurakot, sa mga kriminal at sa mga nasa likod ng droga. Yun ho, ang sinasabi niya. May mention ho, yung mga kurakot, corruption. Oho, special mention ho, yung BIR. Special mention ho, yung sinasabi ho ritong Bureau of Customs na talagang ang daming buhaya dyan. Sana lahat yung mga taga-Bureau of Customs na mga datihan, yung mga sinasabing career daw, Sus Mariosap, kinarir ng kanilang pagiging kurakot dyan, mga putok sa buhon. Hindi pa kayo tinamaan ng kulog at kidlat. Yung iba sa inyo, yung mga nakainkwentro namin ng 2006, nakipagbakbakan sa amin dyan, sasabihin ko sa inyo, edited na ho yan. As in, bakbakan. And so far, wala naman ho kung galo sa mukha. Marami ho kasi in-upload ho namin sa aming YouTube. Kung sakaling hindi nyo, tingnan nyo ho, yung bakbakan sa customs, that's in 2005, 2006. I believe 2005 ata noon ho. Bakbakan ho yun. Edited na ho yan. Sinabi ho natin, hindi ho kami natiharo roon. Nagliparan ho mga sipa, tuhod, siko. May mga nagbagsakan doon, kaya lang hindi namin pwede makita. Yun hong sinasabing sa loob ng Bureau of Customs. Akala ho kasi nila nung araw. Ngayon, mang-astig sila. Anyway, nung araw yon. Ngayon, sabi ho ni Digong, mga kurakot. Yung mga yan dyan sa Bureau of Customs, yung mga putok sa buho, mga ay kinakailan siguro, mga tinatadyakan sa lalamunan. Malupit na. Yung mga sa BIR, sa LTFRB. Sus, Ginoo. O kasamang PNP. Hindi rin ligtas ang media. Mga tumatanggap. At yung mga, ay naku, dito, mahaba-habahong storya rito. Pero sinasabi ho natin, magiging malupit siya. Pero ang kalupitan ang sinasabi niya, lalo-lalo na yung mga putok sa buhong mga kriminal na nasa resort, sa resort ho ng National Beloved Prison, na may mga suite pa kayo dyan, may mga swimming pool, may mga sinasabing sex toys pa kayo dyan, may mga dolls pa kayo pag parausan ninyo mga putok sa buho kayo. Yung iba, kung hindi kontento, ay may mga banda pa kayo. Nagdadala pa raw kayo ng mga babae, mga VIP kayo na sinasabi nito, yung pilalalamo na nga kayo mga kengkoy, kumat, kolokoy, kayo mga balasubas kayo, hindi pa kayo tumino. Oh, sabi nga ni Digong, o kayo nakikinig nung kagabi, nakikita nyo ako, sabi ni Digong. Nire-repeat ko lang ho. Kasi kung talagang ako, binantayan ko lang ho yung mga important things na dapat mabantayan kasi hindi ho lumabas to sa media. Ako ho kasi analytical eh. Ang gusto kong makita yung market-driven issue. Hindi ho, beyond news, yung mga bagay ho na binibigyan natin ng diin kasi yun ang binabantayan ng mga bumoto ho sa kanya ng 16 million. Mandato na yan. Kaya ang warning niya, tinuro niya pang daliri niya sa telebisyon na sinabi, makinig kayo. Parang kilala ko yun Huwag niyo akong susubukan. Pag kami pumasok dyan ng mga Special Action Force or SAF o mga sundalo, ay nako, dapa kayo, tumba kayo lahat dyan. Nobody should be standing. Umayos kayo kasi pinalalamon na kayo dyan sa inyong mga kalokohan, abay nagsisiga-sigaan pa kayo. Dyan kayo gumagawa ng mga shabu. Oh, kompleto, may mga baril pa raw kayo. Anong ibig sabihin? Subukan nyo raw siya. Hindi ito yung action star na presidente Hindi. Kasi pang sine yun Eto sa kanya, sinabi niya, gusto kong gawin to Pag pinasok namin kayo at kayo'y, sabi nga nun, parang ganito, ito ho yung sinabi ni Digong, huwag nyo akong pipilitin na kayo dyan, nagluluto ng mga shabu, pinakakain na nga kayo, pinalalamo na kayo sa inyong mga kalokohan, tapos dyan pa kayo, tapos mga VIP pa kayo mga drug lords na sinasabi niya. Ito ho kasi, kagabi, nasaan sa media? Nasa media ba? Nasa mga dyaryo, television ba? Nasa dyaryo, sa radyo? Ito, sinasabi ho ni Bitang ngayon. We're talking about analysis, market-driven, kung ano ho yung gusto pakinggan ng tao. Kaya sinabi ni Digong, kaya naman siya, hinalal, gawa nga nung sinasabing gustong marinig. Nagbago na raw ba siya? Mayor siya, presidente, title lang ho nagbago, ang bibig niya pareho pa rin. Yung bibig niya pareho pa rin. Sa bibig niya, hindi ba? Kumbaga, read my lips, sabi nga ni Digong, kay Bitag pala yun. Ibig sabihin, pakinggan nyo. Kayo mga putok sa buho niyan. Pag pinasok namin kahit malaman lang namin na may shabu kayo, may mga barik ng laban kayo,
wala na siyang pakialam kung mga matay na kayo. Yun ho. Yun hong hindi ho ako may sabi. Sabi sa akin dito, si Agneas Cruz, easy Sir Ben. Hey, hindi ako may sabi noon eh. Binibigkas ko lang eh. Hindi ba? Yun kasi yung nakita ko, binantayan ko yun eh. Tama lang, Sir Ben, maging malupit. Kaya maging malupit. Sa Twitter, respond agad ho sila. May natitirang kakampi naman sa media. Ako raw yun. Sana maibalik yung mga pera namin ang pinaghirapan o doon sa mga pumipila kasi, ano? Sir Ben, ang ganda po ng polo mo. Di bale, pila ka sa labas, bibigay ko sa iyo tapos bahala ka na, ha? Tigil mo ng laba. Bakit tigil mo ng laba? Kasi nanonood, start ng bitag, tigil mo ng laba ko, Sir Ben, kalambalag ko. Tuloy mo lang, pwede ka maglaba. Pakinggan mo. Kasi baka masasayang oras, pwede naman pakinggan. Relax. Morning, sabi ho ni Nelita Lising Asino. Ito hong talagang binabasa ho natin kasi interactive ho tayo. Ito ho yung pinakasaysay ho ng anong programa kahit na sa palagitnaan ng topic, nagbe-break ho tayo to acknowledge yung mga nakikinig at nanonood ho sa atin, responding and making their comment by social media, kaya nakakaabot real-time ho to. Hindi ho ito yung good old-fashioned text messages na babasahin mo. Ako, in between my program, babasahin ko. Good morning, Bitag Live. Sabi ho ni Ray Angelo Dar. A cup of coffee with Bitag, Sir Ben, complete. Ang morning pabati naman. Ay, binati na kita rito. From Dubai. Sabi ho ni Antonio. Good morning, Sir Ben. And, pati daw yung NBI at PDEA, lahat ng government, umayos na kayo. Very true. Sabi ho nga. Ngayon, balik ho tayo, sinabi ho ni Digong. Magiging malupit ako. I'll be very harsh. Magiging malupit ako, dalawa niyo sinabi. O sa mga kurakot, sa mga mamamatay tao, sa mga nasa likod ng droga. You get it? Ayaw niya raw makita yung mahabang pila sa mga tanggapan ng pamahalaan nasyonal at sa mga rehiyon sa Metro Manila. Binantayan ko ho yan. Ang sabi niya, mga PI na computer na yan, computerized na kayo, hindi niyo magamit kung bakit ang tagal-tagal. Special mention ho, SSS, tinira niya ho, JSIS. Kulang lang sabihin, mga eng-eng kayo. I mean, specifically doon sa kanyang naranasan na sa mga lumalapit sa kanya, humihingi ng tulong at parang tumutulay na ho si Mayor Duterte, as in Mayor pa siya, and up to now, although magiging presidente na ho siya June 30, sabi niya, tumutulong siya at nakita niya yung paulit-ulit at kuminsan may nagkiklaim para ho ng mga SSS na yan. Ina-SS kasi. Sus Marosep. Alam niyo ibig sabihin ng SS? Wag na. Okay, anyway. So ngayon, yun ho mga special mention, pati ho media. Hindi ho ligtas. Sus, Ginoo, tsaka mga abusadong mga pulis na mga opisyal. Hindi ho kala sa balita. Ang galit ho ni Digong, ito ho'y talagang naranasan ko ho ito. Nagsisisi nga ako, pinatawad ko yung potok sa buhong pulis. Nung ako'y disc jockey pa, back in the 80s, kwento ko lang sandali, no? Nasira ho yung aking sasakyan, nasa shop. So nag-commute ho ng jeepney, gabi lang, pa uwi. Sumingil ho ng mataas ng pamasahe, ganito nung ho ng araw, tinanong ko, kailan mo tumas ang pamasahe? Abay, mamaya pagbaba ko, bayad siya. Pagkatapos sinalubong ako, tinutuka ko ng pistol, 45 sa aking noo. So, hindi umabra ang pagka-martial artist ko. It dawned upon me, nag-sink in na lang nung umalis na siya, abay hinabol namin. Nakuha sa Cubao. Binugbog ng kasamahan niyang mga pulis, kasama ako na disarma sa may Cubao. Dinala sa bikutan, binugbog ng isang major sa loob ng bikutan. Doon ko, para martial law yun, ha? Martial law yun, ha? Binugbog din siya ng kapwa-pulis sa ginawa niya. Martial law yan, makinig ka Pinoy. So ngayon, pagkatapos noon, na makita ko ho, naawa ko dahil nakita ko yung dalawang anak niya na babae, nag-iiyakan, nakikitang ama binubugbog sa kanyang katarantaduhan. Sabi ho ng matandang kapatid kong Simon, wag mong patawarin yan. Siyempre ako, madali ako magpatawad pag nakita ko dahil may mga anak. In short, umalis na ako ng Amerika at nung pagdating ko ng US, matagal ho. Sabi sa akin mo, sabi ko sa iyo, pinatawad mo yung putok sa buho na yun.
nalagay sa Kampo Krame, siya ho yung mga nagpapases mga pensyon, na mga namamatay na pulis, mga widows, mga balo. Abay, hindi pa kontento sa pangungutong, kinakama pa yung mga namatayan ng mga balo. Doon ho ako nagalit kasi bumalik uli sa memory ko nung sinabi ni Digong, mga PI tong mga na kayo sa Kampo Krame, kayo yung mga kayong mga pinupuntahan ng mga balo titira sa Maynila. Galing sa Mindanao, Visayas para lang makuha yung benepisyo. Pagdating siya, pahihirapan nyo, titira kung kanino, pagkatapos niya magugulat na ako na bubuntis pa. Para lang ma-release yung sinasabing benepisyo, mga PI rin na talaga kayo. Tama, doble pa ang aking sasabihin sa inyo. Kasi ako, nakita ko nagsisisi nga ako, pinatawad yung putok sa buhay. Ewan ko, patay ng hinayupak na yun eh. So, totoo yung sinasabi nito. Kaya yung mga namatayan, na mga nag-serve daw, na ito ho'y alang-alang sa mga pulis. May matitinong mga pulis naman. Halimbawa, yung sa SAF, nabanggit ho ni President, incoming President Duterte sa panahon ni President Noy. Hoy, President Noy, makinig ka. Diyan lahat na mga nasa dilaw. Makinig kayo. It's payback time to tell it right in your face. Ano sinabi? Mga PI raw kayo, Philippine Island, mga PI raw kayo. Mayroon siyang Philippine Island or puto, as in putong ina. Sige, may putong ama at may putong anak. So ngayon, makinig kayo. Okay. Yang kapareho niyang sa 44, nasa listahan niya na kung sino mga namatay dyan. Matik na yan. Kill in action. Bakit sasabihin? Death certificate. Mga Philippine Island kayo. Putong bibingka. Ha? Hindi ba? Tama naman si Digong kahit na ako magagalit eh. Bakit? Killed in action. Mamasapan o. Hahanapan niyo ba? Death certificate. Stupido. Ang tawag ko dyan. Sakit pa yon. Balong pumupunta. Ang tagal. Pero nung may release natin ganito yung mga benepisyo. Paaralin natin. Nek-nek niyo mga dilaw. That's saying it right in your face. Hindi lang masabi sa inyo, Digong. Ako kasi, analyzing everything, the words and yun hong delivery, body language, it's intended sa inyo, mga kulay dilaw. Buhay pa ba kayo? Hindi. Nagtalunan na kayo. Change is coming na kayo, or change is here, kaya lipat bakod na kayo. O makinig kayo. Sa inyo yun, sinasabi ni Digong. Ngayon, kaya ho natin sinasabi, kaya yung mahabang pila, mahaba ng 72 hours. Kinaprubahan hindi. Kinakailan malaman. Mahaba na. Hindi yung paantayin ninyo kasi nag-aantay raw ata kayo ng tong 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 pakitong kitong. Tungtungan natin yung mga dapat tinutungtungan yung mga ulo ninyo, mga putok sa buho kayo. Wala kayong ginawa. Ayan tuloy. Mukhang that time kasi gabi na, hindi ba? Parang medyo pinagmamasdan ko, nasaan ba? Nasa balita ba to? Hindi. Sige, kunin yung buong transcript. Lahat mga sinasabi ko, naglalabasan. Kaya kung kayo ho'y nasa ibaing dagat, these are the things na hindi ho lumabas sa balita. Nilalabas ho natin. Kaya yung mga issue-driven na gusto mapakinggan, sabik sa balita. Behind the news na hindi na sinama, we're saying it. Get it? So ngayon, ito hong aking mga sinasabi, mga bossing. Tigil na. Ang pila, malaking kahiyaan, parang lumalabas, papalaki kayo ng mga bombolios ninyo dyan, ang tagal-tagal, yung yung taong bayan na boss ninyo, paulit mo ngayon, kayo ang boss. Shut up! Paulit! Kayo ang boss po. Liars! Paulit! Kayo ang boss po. Mapapakahaba ng pila sa LRT, MRT, at hindi lang dyan sa mga Department of Foreign Affairs, sa mga LTO, LTFRB, pati sa PNP. Saan-saan? Sa mga tanggapan ng mga labor and employment, lahat pila. Nakasanayan natin, pumila kayo. Dahil sa pila, doon ko kayo makita. You know, ang pila kasi is a way of life, business, kalakal para sa iba. Kasi pag pila, where there is no movement, there is no commerce.
Di ba? Sabi nila, sa kabila, dito ho sa mga kulay dilaw na ang utak ho nila, ang pila, where there is no movement, there is money. There is business. Because when there is no movement, you better understand the language. Where is the money? Hey, where is the money? Oh, where is the money? You want movement? Give me the money. Huh? Give me the money. Show me the money! Sabi ho ni Tom Cruise. O, di ba? Parang ganun eh. You want movement? Gusto nyo kumilos yung pila na yan? Show me the money! Ngayon, ganito. I'm gonna show you the sapatos. Sasampal namin sa ulo ninyo. Mga potok sa buho kayo. Boss, kami palang boss ninyo. Boss-bossin namin ang mga mukha ninyo. Eh, ano sinabi ni Ligong? Right? So, yung mga OFW, they will have their own courtesy lane pagdating na hindi napipila. Tama nga naman. Yung mga pangangailangan ng OFW, saan naman, marami ho yung gumagawa nito, lalo ng mga pribadong klinika dyan. Sus, Ginoo, ginagawang kalakal, naghahanap ng trabaho, pinagkakitaan mo, kahit na walang sakit, unfit to work. Sama mo na yan, pati Digong yan, Department of Health. Gising na kayo, oy, Garin, lumayas ka na dyan. Secretary Garin, layas. Layas na Secretary Garin, makinig ka, maraming mga clinic dyan na tumataba na parang isang tabang mga buhaya na pinagkakitaan ng katas nito mga sa OFW kung tatrabaho. Tapos, hindi nyo sila pinapasa kasi hindi mataas yung kanilang hatag. Pati nga doon sa mga pribadong klinika. Saan kumukuha itong mga lisensya, itong mga klinika na to? Sa Department of Health. Kaya kasi Department of Health, mga kayo dyan. O yung bagong Department of Health. Sabi nga ni President Noy, bawal ang mahabang pila, 72 hours, you should report, otherwise or else. Alam nyo na yung ibig sabihin noon. Okay, ito sabi ni Christian Moore, salamat sir, I mean, I can be proud of change in the Philippine government. Sabi ho ni Marvin J. Regbequilio, kaya naman isang pilahan lang yan, mabagal lang talaga yung kahera. Kasi, gusto nakita ng kahera, maliban sa ilalagay sa kaha, gusto niya, show me the money! Put it in my hand! Ganun ho, ang ibig sabihin noon. Maria Joseph, Madel, Sir Ben, ramdam ko rin yung galit mo, totoong masahol pa sila sa hayop. Okay, hindi ako galit. Pinahayag ko yung galit ng taong bayan. I am the sponge. Di ba? Ina-absorb ko lang yung galit ng taong bayan and then let it all out. Yun ang ibig sabihin ito. Florence Balog, idol kita, ang taga-Davao. Idol ka ng taga-Davao, Sir Ben. Ang sarap panoorin ng programa araw-araw kami nandito sa Davao. Maayang punta ganyan diha. Si Marie Villano, naka-hold po sa customs ang bagahe padala ng ate ko. Sino dyan ang mga potok sa buho na yan? Bag at sapatos ng anak ko para sa school ang laman. Mga patay gutom kasi sa customs na yan eh. Nakikinig ba kayo sa customs? Nagbigay na ng warning. Release nyo na yung mga sapatos niyan. Kakainin nyo ba? Mga buhay talaga kayo. Sige, si Eden Rubio. I'm 16 years widow, Sir Ben. Every year, uuwi para lang mag-update ng pension ko sa Krame from Tokyo. Po, sana po mabago na talaga. I hear you. I hear you. Arellano Ozel, ang susungit pa ng iba sa kanila, ang papangit na, mukhang mga kulangot, ang babantot, parang a feeling magaganda pa raw. Sus, Ginoo, yun kasama ba yun? Parang wala ata ako nakikitang letra, parang may imaginary life ako nakikita. SSSID, sabi ni Vincent, after 6 months pa. Ay, naku, sabi ng gano. Okay, easy. Yung SSID ko, November 2014 ko in-apply. Nakalimutan na ata. Yan ang problema. Eden Rubio, sabi ho, nako Sir Ben, sana po experience ko po every day, every year, umuwi akong pag-update ng pension sa Krame. Tapos kukuha na pako, sinumar, nako sa ano to, kukuha pa ako na. Ano ba naman to? Ayusin nyo kasi real time magpasok nito. Oy, Casey, ayusin mo yan. Tuloy, bumuha akong ke-inquiry rito sa mga binabasa. Parang grade 1 ako nang babasa rito. Sabi ho ni Stephen Amil, sabi ni Mayor Digong, hindi nyo ako binoto dahil gusto nyo ako. Binoto nyo ako dahil sawa na kayo sa gobyernong
Sinong gobyernong papalitan? Dilaw! Ngayon, simula ngayon tunay na pagbabago. Yun na nga ang sinasabi niya eh. Kaya nagbigay ng warning sa may mga kriminal, mga kurakot. Walang pinalagpas, pati sa media. Alam niyo bang kasi sa media, marami mga pasaway sa amin, marami mga putok sa buhurin eh. Hindi ba? Hindi ko nadadagdagan, baka magalit sila eh. Baka ako magiging istorya sa halip na si Digong. hindi siya natatakot ako sa mga putok sa buho na yan. Ay sinabi lang ni Digong, alam naman ng lahat eh. Oh, di ba? Estrella Regala, sana yung ID voters din po, kuha agad. Tama! Lahat naman yan eh. Saan ka ba kukuha ng ID voters mo? Di ba? Ingat lang si Tatay Digong dahil madaming babanggain niya. Ay, ganun talagang trabaho. Ay, hindi naman natatakot si Digong matigok eh. Hindi ba? Kapag serbisyo sa taong bayan. Yung nga lang, tama naman yung sinasabing mag-ingat. Go, Mr. President, sugpuin niyo lahat ng mga korupsyon na nagpapahirap sa aming mamamayan. Nakikinig na ba kayo dyan? Mga dilaw at yung mga ibang kulay dyan, mga may uling sa mukha at kamay. Tigilan nyo ng pangungurakot. Hello, Sir Tulfo. God bless. Thank you. Lucia versus Ramos. Hi, first time ko po makinig online here po sa Hong Kong. Happy talaga ako, sir. Go, Duterte makauwi na sa Pilipinas. Sakaling maging maayos ng Pilipinas. God bless all. Thank you. Si Riza, paktay na sila sa tabang buhaya dyan sa Senado. Ay, palabas mo nga yung buhaya. Si Lelong. Dalawang mga klaseng buhaya. Alam ko, ang buhaya nasa Senado, mga kulay dilaw. Kulay dilaw yung mga tiyan. Hindi, tingnan. Asa na retrato niya? Ingay lang. Show me the big yan. Nakikita niyo itsura? Okay. You see that? Alright. Watch. Napansin niyo yung kanyang tiyan? Umangat para siya nagpo-push up. Kulay dilaw ang kanyang tiyan. Ang kanyang kulay sa itaas, yellow-green. Magiging pula na yan because change is here. Tama ba? Lelong? Sabi niya, sa totoo lang, Boss Ben, ayaw namin maging crocodile meat. Uso na kasi ngayon, ginagawang burger yung mga crocodile. Mayos kayo. Ganun ang kahinat na ninyo. Mayos kayo. So yun ho mga sinabi ni Digong kagabi. Kaya, Bureau of Customs, BIR, LTFRB, and pati sa media, mga PNP officials, umayos na kayo mga kurakot. Ibig sabihin ng ganyan, toldo ka na yung mga pila na yan, sabi ho ni Digong. At yung mga drugs, pag-usapan ho natin, magiging malupit ho siya sa krimen. Yun ho dahilan. At saka, do you really want an in-depth analysis kung bakit ayaw ni Digong kay Lenny? Napapakandahirap itong mga pobreng OFW natin. Samantala, itong mga putok sa buong mga klinik, walang ginawa, kundi utak dilaw din. Ang kanilang estilo ng pamamalakad, highest bidder. Kapag merong trabaho at gustong ipadala doon sa abroad, nang mismong babalik na lang siya, returning OFW siya sa kanyang pinanggalingan, naturalmente, yung agency, kung ayaw noon kasi gusto niya pagbago, mas malaking hatag. Pag maliit, returning ka, maliit na lang. Marami hong sistema na kung minsan, binabagsak ko sa medical examination yung mga pobreng OFW. Dito sa mga gahamang mga klinika na dikit doon sa sinasabing Department of Health na natatakot. Ginawa ho namin yan sa isang klinik ho dyan sa Ermita. Nagkalaglag yung mga pantalon at mga panty nila. Nung nakita kami, tinuluyan namin pinasa. Huli na nung pinasa nila, binagsak nyo na. Hindi ba? Ngayon, para sa atin, sige magsumbong kayo. Lahat kayo mga OFW na talagang pinahihirapan dyan sa sinasabing unfit to work, come to us! We'll challenge, subukan natin na talagang para dito, makita natin na kung sino yung mga nagpapapila-pila pa na yan. Tigilan na nga yung pila na yan, sabi ni Digong. So anyway, basahin ho natin iba dito. Totoo. Sir, di uusa ng papel pag walang under the table. Kaya nga, ngayon, wala nang under the table. Sana glass table, nakikita. Walang drawer. Wala rin sila mga bulsa sa kanilang mga pantalon. Pocketless. Hindi ba? So, saan ka ngayon? May CCTV na, meron pang microphone sa every transaction para naririnig. Tama? Ganun bang gusto nyo?
O sige, ibulong niya yan doon sa, sino ba? Fildon? Sino basta't alam ko Marines. Hindi kasama nung kahul ng asong ulol, special mention na si Trillanes. Sinabi ni Digong kagabi. Alam niyo ho ba? Okay, mamaya, pag-usapan ho natin mamaya yan. Kung bakit galit si Digong. Kung bakit ayaw bigyan ng posisyon si Leni Robredo. Sabi, hindi ko nababasa. Ano ba ito mga pumapapil dito? Tanggalin mo muna. Lots of fun sa Pinas, kaya nawili lang fun, kaya kolelat na. Magising na raw. Sabi ho, good morning, Bitag, Dubai. United Arab. Thank you. Sabi ng ganoon, dapat maging responsable ang ibang mga journalist kung ayaw nilang matodas. Tama ka naman. Pero may mga matitirong journalist kapag nag-expose sila ng talagang really expose na wala hong halong kulay ng salapi or anything, tinitigo ko ng iba. Eh, hindi naman ho patas. Kasi ako ho, isang mamahayag, armed to the teeth ho eh. Armed and dangerous din ho si Bitag. I will tell you that. I carry my own arms. And I'm also martial artist. And I carry my own security because I know my job. Either uuwi ako sa bahay na body bag at kaya ko pang halikan yung aking anak. At nakauwi ka pa. Ganun talaga ang labanan eh. And Blas Laguno. Di ko maintindihan to. Okay, sige. Hannah Lee Alteres Reyes. Nice one, Sir Ben. Sabi ho na ganun. O sige, basahin mo muna natin and then we will go. Master of follow-through. Kapag may inutos, expect him to inspect what he expect from you. Si Twitter ho yan, si John Camoro. Thanks. Sabi ho ng isa si Edna Castillo, Sir Ben. At 2010 ako nag-apply ng voter's ID. Hanggang ngayon, wala pa. Hi, Pilipinas, kung mahal. Eh, nako, naglalabasan na. Yes, Sir Ben. Kasi binibig deal nila yung mga pag-a-appoint kay Lenny at issues about friendship nila Digong does not really matter. Sige, pag-usapan natin mamaya. Aba rito, patapusin yun muna ako siguro dito, Mrs. Mariosep. Ay, nako. Let's talk about this. Okay, kagabi. Una sa lahat mga bossing, bago tayo papasok, kahapon kung kayo ho'y talagang follower ho ng Bitag sa amin sa YouTube, sa Bitag Live, sa Bitag Official YouTube channel, nabanggit ko ho talaga yung sinasabing trust, tiwala, competence, kakayanan, confidence, kumpiyansa, sumatotal pag pinagsama ay integridad ang kabuuan ng sinasabi. So, pag ikay pinagkakatiwalaan, at ikay may kakayanan, at ikay, kung waga, yung kakayanan mo yan, may kumpiyansa ka sa ginagawa mo dahil may durong ka. Okay. So, ang isang tao tulad ni Digong, pag namili ho ng gabinete yan, siyang naturalmente, hindi mo pipiliin ang tao, hindi mo pinagkakatiwalaan. At ang tiwala, nakakamtan at hindi ho pinagkakaloob kahit kanino man. Kamtan mo ang tiwala, pakita mo, ba't ka pinagkakatiwalaan? Maaring may dunong ka, maaring may dunong ka, maaring madunong ka. Sa sobrang dunong mo, malakas ang loob mo. Makakasira ka ba o makakatulong ka? Siyempre, ang tanong, kinakailangan mo ng tiwala. Trust, balik ka ulit sa trust. Sabi ni Digong, lahat na inappoint ko na yan, pinagkakatiwalaan ko. Kilala ko yung mga yan. May dunong yung mga yan. At hindi lang dunong, bagkos. May kumpiyansa ako dyan. Kaya, these are men of integrity. Tanong, bakit wala doon si Lenny? Si Lenny naman, may dunong. Si Lenny Robredo, may dunong naman si Lenny. Madunong nga yan eh. Of course, may drama rin kunti yan. May kumpiyansa rin yan sa kanyang ginagawa. Ang problema, walang tiwala si Digong, walang trust. Bakit? Okay. Bakit? Nung tinatanong ho ng mga media people, makinig ho kayo sa OFW, mga sa ibayang na Filipinos, 11 million, bakit daw, now it can be told, sabi ni Digong, there's such thing as political alliance. So, kung sabi, kung talagang ganyan, dapat reconciliation, dapat, unite by giving Lenny the position. Iba ho yung pagbibigay ng posisyon kasi importanteng tiwala. Importante rin sinasabing kakayanan. Of course, may kakayanan ka, may dunong ka, hindi ba? Or may kumpiyansa ka sa ginagawa mo. Pero, sino bang magbibigay sa iyo ng posisyon? Hindi ba yung taong, si Digong? Hindi ba yung taong
kinakailangan makamtan mo yung tiwala. Kamtan mo muna ang tiwala, hindi pa nagkakalubang tiwala. Kaya sa aming iba, bakit hindi binigyan si Lenny ng posisyon? Hindi ba sinasagot ko lang? Sinagot ko na? Now, bakit? If you keep saying, sabi ni, there's such thing as political alliance. Hindi ako aligned dyan kanila sa mga kulay dilaw. Get it? O ngayon, lumabas. Sinabi nga ni Digong, makinig kayo, kulay dilaw. Si President Noy, makinig ka. Yung sinasabi mong, wag. Si Marcos, si Bongbong Marcos, anak ni President Marcos, the late President Marcos, na itinatawag diktador, kilala kaibigan ng magulang ni Digong. You get it? Mas may tiwala si Digong kay Bongbong kaysa kay Lenny at sa mga kulay dilaw. Get it? Way back pa yan eh. Trust is earned. It's not given to anybody. You can be competent and you have the confidence. Meron kang kumpiyansa at meron kang dunong, pero ang kumpiyansa ang dunong mo baka magamit laban sa akin. Ang ibig sabihin noon. Get it? So kayo mga kulay dilaw, if you're expecting there is something else, but of course, subject to, the decision ni President Digong, na maaring bigyan ng posisyon niyan si Lenny, pero not within the circle kasi such thing as political alliance. Ano bang dahilan talaga? Lumabas ho, kagabi, sinabi ho ni Digong, kita mo kung saan ako binasura ng gusto. Hindi naman sana ako'y nagagalit dahil ako binasura. Kita mo kung paano. Nanguna yung kanilang manok. Si Mar Rojas, sumunod daw ata si Grace po, tapos si Binay, tapos siyang huli. Sa Bicol! Naku, kayo mga Bicolano, kinig kayo. Kaya kung kayo magmamaktol mga taga Bicol, makinig muna kayo dahilan kasi this is wala itong dahil nagagalit sa inyo kundi kung dahil nagagalit sa inyo dahil hindi nanalo dahil binasura si Digong kasi ito ra yung asong ulol na kahul ng kahul na ang tawag ni Digong si Trillanes na dati kay Grace po pumaligtad at ginamit ng dilaw na si Mar Rojas at sila Lenny, di ba? Alam niyo naman open season sa kanya. Yung operator, ganun hong dating eh. Parang anong ginawa? So, yung ginawa sa kanya, do you wanna trust somebody na kung saan, lalo-lalo na yung kanilang attack dog? Tatawagin mo patahulin mo yung Rottweiler natin dyan. Pakita mo mukha. Pakita mo na. Mukha. Ang inyong napapakinggan, isang asong Rottweiler, iyan ho'y pinakawalan nung panahon ng eleksyon. Yan ho'ng maraming sinabi ng mga bangko raw dyan, kaliwat kanan. Bilyones daw tinatago. Huling opensiba. Nagsanib puwersa mula kay Grace po, tumalon doon sa dilaw. Ginamit siya ng dilaw. Ano man ang ginawa nila? Kaya yun ho ang naging dahilan at nakita naman daw sa Bicol na parang ganun ang nangyari. So, tiwala ang mahalaga. Kapag hindi ka kilala, paano ka mapagkakatiwalaan? Sige nga. Pag ang isang boy mo, nasabihin mo, gardenero, may tiwala ka, sa tagal ng panahon nandyan. Sige, okay. Sasabihin niyang boy niyon galing sa kapitbahay mo na mabait na kilala mo. Tiwala yon. Sige, kinuha mo. Pwede siyang pagkatiwalaan. Hanggang dyan lang. Sabalit, yung tiwala kasi, pag sinabi, pagkakatiwalaan mo, ilagay mo sa kusina yan, tapos palutuin mo. Sige nga. Wala siyang, naturalmente, iba yun, di ba? So, tiwala yun. Ngayon, kinakailan may dunong ka, may dunong si Lenny, You get it? May dunong, may kakayanan. May kumpiyansa pa sa sarili kung paano gawin. Ang tanong, sa sarili niya, may dunong siya. Hindi ka tanggap-tanggap doon sa taong dapat kamtan mo ang tiwala muna. You get it? Ako ho'y analysis huto. Analysis huto ni Bitag. Wag na ho tayo maghaka-haka pa kung bakit dahil ganere. Kasi may mga bagay na pinagbasihan ho si Digong. And I'm not speaking for Digong. He can speak for himself. I am analyzing. Trabaho ho ng Bitag Live is doing analysis. Yun ho eh. Doing analysis, pinakikita ho natin by events, by facts. Ito ho, yung mga nakaraan at yung mga sitwasyon at kaganapan na pag dinugtong-dugtong mo, isaging dahilan pag binalidate mo. And then sinasabi mo, sige nga, can you prove that? Ito,
O saan ho nanggaling ho to sa bibig ho ni Digong kagabi? You understand? Yun lang ho ang sinasabi. Wala ho sa balita yan. Hindi naman ho ibabalita yan nandiyan sa mga malalaking dyaryo eh.